Magandang araw po sa inyo mga kababayan at sa mga Bisaya naman dyan. Maayong adlaw sa inyong tanan o sa mga Ata tribe nga mga kauban ako. Kauban ako nga tribo. Maopian, maaldaw kaniyon langon. Nandito po tayo ngayon sa aming sakahan dahil binisita ko po yung aming maisan. Dahil sabi po nung mga kapitbahay namin, yung maisan ko daw ay nauubos na ng mga daga. So kaya pinuntahan ko po dito. Naglakad po ako ng mahigit 30 minutes po. Tapos nandito na po ako ngayon sa ito po yung kubo namin. Dito po kami natutulog dati. Tapos ayun po yung maisa na pupuntahan ko ngayon. So, abangan nyo po yung video. Dahil parang hindi po ako makapag-video kapag naglalakad ako kasi masukal po yung daanan. At sana po suportahan nyo pa rin po kami. Dahil sa mga vlog po namin ay puro lang po nasa bahay kami. Dahil minsan po magkakasama kami ni Laching at saka si Onyot kapag gabi lang. Kaya napag-isipan namin na gumawa na lang kami ng video bawat isa sa amin para may ma-upload naman kami. Balang araw po, baka pag may time kami, pwede kami magsama-sama sa pagbablog namin. Ang lalaki ng mga mais mga kababayan, no? Meron na tayong pangbigas. Meron na tayong bigas. So, saka ako lang din po yung nag-spray dito. Yung spray, yung pinapatay po yung mga damo. Kaya nakakapagod po talaga dito. Tsaka malayo po yung pagkuhanan po ng tubig. Pagkatapos po nung namatay na po yung mga damo, tsaka po ako nagtanim. Kaya ito na, matangkad pa sila sa akin ngayon. So ngayon pupunta muna ako doon sa isang sakahan po namin. Doon po yung mas malawak po yung maisan doon. So titingnan ko kung makapag-video ba ako doon sa daanan dahil mahirap po yung daanan doon, sapa po yung dadaanan ko. So hindi naman po delikado dito dahil wala naman pong masasamang tao dito sa amin. At saka halos yung nakatira po dito, halos mga kamag-anak lang po. Mga ka-close lang namin. Tapos mga kapitbahay po namin doon. Kaya yung dala ko lang po sandata yung itak na maliit. Ang maipapayo ko lang po doon sa mga katulad ko pong mga tribo or sa mga kamag-anak ko po, sana po wag muna kayo maaga mag-asawa dahil napakahirap po talaga ng buhay. Kasi po mga kababayan, halos yung mga nagdadalagita po dito sa amin, mga 14 years old pa lang po, nagbo-boyfriend na. At saka ang hirap nilang pagsabihan. Magugulat ka na lang, may asawa na sila, ganun. Ganun lang kabilis yung sila lang din yung sumisira ng kinabukasan nila. Kaya dapat kayo, yung mga katribo ko po ngayon, dapat wag muna kayo maaga mag-asawa dahil kung maaga po kayo mag-asawa, siguro dito talaga kayo sa bukid manirahan. At saka yung syempre kapag mag-asawa ka, yung yung matagal ka po magkapera dahil magtanim ka muna ng gulay tsaka kamuti. Pagkatapos po doon, after 3 months, mag-harvest ka po. Doon ka lang magkapera. Pwera na lang po kung may magbigay sa iyo ng pera
kapag baguhan po kayo. So mas maganda po yung tsaka na kayo mag-asawa kapag meron na kayong naipundar at saka makapagtapos na kayo ng pag-aaral, kasi sobrang hirap po talaga. Ito pong video na ginawa ko mga kababayan, hindi po ito for the content lang po. Totoo po ito na meron po talaga kaming sakahan. So, hindi naman siguro ako pupunta dito kapag content lang to, gawa-gawa lang. So, pupunta po talaga ako dito para tingnan yung maisa namin. Tsaka po, may titingnan din po akong avocado ngayon kung pwede na ba siya ma-harvest para may pangbili ng ulam. Kapag hindi ka sanay sa paglalakbay na ganun kalayo, aatakihin ka talaga. So, maganda rin po yung mga mais dito, malalaki din sila. Ayan. Tara! Ganun po kasi pag yung mga taga-bukid, mga kababayan, so hindi po sila pwedeng maliitin lang. Nakakapagod po. Dati po mga kababayan, nag-aral po ako doon sa Malabog, yung malapit lang po na barangay dito sa amin. Malapit lang siya, pero pag sumakay ka ng motor, mga 40 minutes din yung tatakbuhin ng motor, tsaka ka makarating doon. Dati po nag-aral po ako doon, naglalakad lang po kami, mahigit 3 oras po yung nilalakad namin doon. Kaya lang hindi po ako pinalad na makapagtapos sa aking pag-aaral, dahil yung time po na yun 2007 po yata or 2006 nung nag-aral po ako doon. Yung mga classmate po namin, masyado silang mataas yung tingin nila sa sarili nila. Kapag nalaman po nila na isa kaming tribo, binubuli po kami. At sasabihin nila na nandito na naman yung mga ata. Yung ata daw po kami na may buntot daw po. May buntot daw po kami. So, kaya yun, bawat pagpasok po namin sa paaralan noon, binubuli po kami. Minsan, naiiyak na lang po kami. Hindi naman katulad ngayon na bawal na po yung nagde-discriminate ka po ng mga katribo. Kaya, napag-isipan ko po noon na huminto na lang po sa pag-aaral, kaya pumunta na lang po ako doon sa Davao. Nakapag-aral din po ako doon sa Panabo po, Panabo City. Nakapag-aral po ako doon, nag-working student po ako. Pero hanggang lang po ako, hanggang 3rd year. Pero mas maganda po doon kasi wala pong nakakaalam na isa po akong tribo. Kasi wala naman, puro po Bisaya yung nandoon, tsaka hindi naman nila alam na tribo po ako. Laking bundok po ako. So ngayon mga kababayan, medyo paulan na, medyo makulimlim na po yung kapaligiran. So pauwi na po ako. So maglalakad naman po ako ng mga mahigit 30 minutes or 45 minutes. Depende po kasi po siya, medyo pa-slope po yung lalakarin ko, masukal po yung daanan. Kaya mag-ingat po kayo palagi dyan, at saka suportahan nyo pa rin yung YouTube channel namin, Onyo Team Vines po. At saka maraming salamat po sa inyong lahat. At saka doon sa mga mali namin na mga video, sana mapatawad nyo po kami. Paulit-ulit na lang po kami humingi ng paumanhin sa inyo. Sana po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa amin. Hanggang sa susunod po. Thank you. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Or sa mga Bisaya, mag-amping mong tanan. At saka sa mga Atat tribe po, ayad-ayad ko ro masulod ko. So, og paning kamot kipad para to kantang kaugmaon. Bye-bye.